Namumula ba ang mata mo? Panoorin ang video nito hanggang sa huli. Hi mga idol, ako si Doc Doms, isang board-certified ophthalmologist and a retina specialist at pag-usapan natin yan. Pero disclaimer lang po, ang video na ito ay for educational purposes only at hindi kapalit ng consultation mo sa iyong eye doctor. Tara, let's discuss. Doc, namumula yung mata ko, sore eyes lang ba ito? Isa ito sa mga pinaka-common na tinatanong sa akin ng aking mga pasyente o di kaya dito sa social media. Kapag namula kasi ang ating mga mata, marami ang nag-aakala at naniniwala na ito ay sore eyes. May iba naman ay bumibili ng kung ano-anong anti-redness na eye drops para lang mapawala ang kanilang pamumula ng mata. Ang problema ay ang pamumula ng mata ay isa lamang simptomas at hindi ito diagnosis. Ibig sabihin, maraming sakit sa mata ang pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata. Ang ilan dito ay simpleng kondisyon lamang at meron din naman yung pwedeng mag-cause ng permanenteng pagkabulag. Kaya pag-usapan natin yung iba't ibang mga dahilan ng pamumula ng mata at ano yung mga pwedeng gawin dito. Una dyan ay sore eyes talaga or conjunctivitis. Ang sore eyes ay ang pamamaga ng conjunctiva or yung parang balat sa puti ng ating mga mata hanggang sa likod ng ating mga talukap. Pag ito ay namaga, nairita, nagkaroon ng infeksyon, ay pwede itong mag-cause ng pamumula at ang tawag dito ay conjunctivitis or sore eyes. May tatlong common na klase nito. Una dyan ay yung allergic conjunctivitis. Isa ito sa pinakakaraniwang cause ng pagmumula ng mata, ang allergies. Kapag allergic ang cause ng conjunctivitis ay ito ay non-infectious or hindi nakakahawa. Ito ay dahil sa mga allergens na napunta sa mata at nag-cause ng pamamaga nito. Ang iba pang simptomas bukod sa pamumula na pwedeng maramdaman ay parang may buhangin sa loob ng mata, parang palating nagluluha, pwedeng mamaga yung mga talukap, at ang pinaka-importante ay yung pangangati ng ating mga mata. Ito ay pwedeng dahil sa alikabok, pollens, polusyon, balahibo ng hayop, usok, or mga cosmetics at marami pang iba. At maraming pasyente ang hindi mapigilan na kusutin at kamutin ang kanilang mga mata na kailangan nating iwasan dahil pwede rin mag-cause ng matinding problema ang pagkamot ng matindi sa ating mga mata. Kaya kung masyadong makati ang mata ninyo, ay ipacheck nyo ito, baka allergic conjunctivitis na, kesa naman lagi nyong kinukuskus ang inyong mga mata. Next na uri ng conjunctivitis ay yung viral conjunctivitis. Ito na yung pinaka-common na alam ng mga tao na sore eyes. At ito ay infectious at mabilis makahawa. Madalas may pinanggalingan yung virus na nakaapekto sa mata. Pwedeng may ubo, may sore throat, o di kaya merong may sore eyes na kasama sa office o di kaya sa klase. Bukod sa pamumula ng mata ay pwede rin itong tulad ng allergic conjunctivitis na matinding pagluluha, parang may buhangin sa loob ng mata, namamaga din ng talukap, o di kaya matinding pagkasilaw. Again, ito ay mabilis makahawa, pero dapat may hand contact sa mata na may impeksyon na pwedeng maipasa sa iba sa pamamagitan ng doorknob na hinawakan niya, tapos kung may humawak doon at hinawak niya sa mata niya, ay pwede itong makahawa kaagad. Pero yung simpleng titigan lamang ay hindi naman ito makakahawa. Kaya siguraduhin na huwag hahawakan ng mata o di kaya ay parating maghugas ng kamay para hindi ito maipasa at huwag kayong mag-share ng mga gamit na dumidikit sa mata. Hindi lahat ng sore eyes ay kailangan ng antibiotic eye drop dahil viral nga ang pwedeng cause nito. Dahil nga viral ito ay pwede itong kusa na lamang na magresolba. Hinahayaan na lang na labanan ng ating mga katawan ang viral infection na ito. Next naman ay yung bacterial conjunctivitis. Di tulad ng sa allergic at viral conjunctivitis na may matinding pagluluha, sa bacterial conjunctivitis, ang pinaka-common ay yung pagmumuta nito na parang may nana na. Pagkagising sa umaga ay nagdidikit-dikit ito dahil sa sobrang kapit at dami ng muta. Pwedeng kulay dilaw, o kaya berde, o kaya puti yung mga muta nito. Sa sobrang hirap buksan ng mga mata dahil sa muta ay minsan kailangan pa lagyan ito ng tubig.
Bukod sa pamumula ng mata at matinding pagmumuta, ay pwede rin makaranas ng parang may buhangin sa loob ng mata at pamamaga ng mga talukap. Dito ay kailangan na ng antibiotic dahil bakterya na ang cause nito at hindi ito kusang mawawala tulad ng viral conjunctivitis. Bukod sa conjunctivitis, ang next na pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata ay ang subconjunctival hemorrhage. Ito ay pamumula sa porsyon ng puti ng mata. Mula sa pangalan nito, subconjunctiva or ilalim ng conjunctiva or yung balat nga na bumabalot sa puting parte ng ating mga mata. At hemorrhage or pagdudugo sa ilalim ng conjunctiva. Mukha itong nakakatakot dahil matingkad masyado yung pagkapula nito. Parang buo yung pagkapula sa isang parte ng puti ng mata. Pwedeng hindi mamula lahat ng puti at parte lamang ang namumula dito. Pero kadalasan ay wala naman itong sakit. At minsan, hindi ito napapansin ng pasyente hanggang sa mapansin na lang ng mga nakakakita sa mata niya. Kahit mukha ito nakakatakot ay hindi rin ito magkukos ng paglabo ng paningin. Kung ipapaliwanag natin ito ng simple ay parang pasa lamang ito sa conjunctiva. 'Di ba kung magkapasa tayo sa ating mga balat ay hindi naman talaga natin ginagamot ito. Pag nagkaroon tayo ng pasa sa balat ay dahil sa mga nagputukang mga ugat or maliliit na ugat sa ilalim nito. Ganon din ang nangyayari sa conjunctiva ng ating mga mata na puno rin ng mga maliliit na ugat. Kapag ito ay natamaan, nasundot, nasuntok, or nakakusot ng matindi, ay pwedeng magputukan yung mga maliliit na ugat at mag-cause ng pamamasa dito. Pwede rin kung masyado na puwersa ang katawan tulad sa matinding pag-ubo, matinding pagbahing, nagpipigil ng kanilang mahininga, lalo na pag nagbubuhat ng mabibigat, o di kaya masyadong mataas ang blood pressure na nagkukos ng pagputok ng mga maliliit na ugat. O minsan, wala lang talagang dahilan, nagkaroon ka lang talaga ng pasa sa mata. Sa karamihan ng kaso ay kusa naman itong nawawala, tulad ng pasa sa ating mga katawan. Hindi naman talaga natin ito ginagamot or nilalagyan ng gamot. Ganun din sa subconjunctival hemorrhage, dahil kusa itong mawawala na lamang kahit hindi ito lagyan ng gamot. Pero makakatulong ang warm compress or maligamgam na tubig para mas mapabilis ang pagkawala nito. Pero kung paulit-ulit na ito, ay kailangan masuri kayo kung merong ibang sakit tulad nga ng high blood, diabetes, at iba pa na pwedeng nagkukos ng sunod-sunod na pagpasa sa inyong mga mata. Next naman na pwedeng mag-cause ng pamumula ay dry eyes. Maraming nagugulat na pwede palang mag-cause ng pamumula ang panunuyo ng mata. Kapag masyado kasing mabilis ang panunuyo ng mata, ay pwede itong mag-cause ng pagkairita nito na magli-lead sa pamumula ng mata. Minsan magkakos ng temporary na paglabo ng paningin, pero kapag nabasa ulit ito at nagkurap-kurap ay lilinaw ito dapat. Maaari ring makaramdam ng pagluluha at parang may buhangin sa loob ng mata. Madalas itong maranasan ng mga babad sa mga malapitang gawain tulad ng pagse-cellphone at paggagadget. Next naman ay yung corneal ulcer. Dito medyo mas nagiging seryoso na ang cause ng pamumula ng mata. Kapag naapektuhan ang cornea natin, nagkaroon ng sugat or ulcer dito, ay pwede itong mag-cause ng pamumula ng mata. Ito ay may kasamang sobrang pananakit or paghapde, sobrang pagluluha, sobrang pagkasilaw na para bang ayaw niyo nang buksan ang inyong mga mata at paglabo ng paningin. Madalas ito makita sa mga gumagamit ng contact lens dahil prone silang magasgasan or magka-ulcer sa cornea. Isa itong emergency at dapat matignan kagad para magawan kagad ng paraan. Dahil kapag ito ay hindi nagawan ng paraan na kagad, ay pwedeng mag-cause ng pagpeklat or pamumuti sa cornea na magkukos ng permanenteng pagkabulag. Next na seryosong pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata ay uveitis. Isa rin ito sa mga kondisyon na napagkakamalang sore eyes lamang. Pero ito ay pamamaga ng parte ng mata na tinatawag na uvea. Bukod sa pamumula, pwede rin ito mag-cause ng panlabo ng paningin, pananakit nito, at sobra rin na pagkasilaw. Pero hindi ito dahil sa ulcer sa cornea, pero dahil sa pamamaga sa loob ng ating mga mata. Ito ay pwedeng may pinanggalingan na problema mula sa katawan tulad ng infeksyon, pamamaga, mga autoimmune diseases at iba pa.
Kaya hindi ito simpleng sore eyes lamang. Actually, nadamay lang ang mata na may pinanggalingang sakit galing sa ating mga katawan. Kaya medyo mahirap ito dahil kailangan habulin muna or hanapin yung nagkukos ng pamumula ng mata. Dahil kung hindi, ay paulit-ulit lamang at babalik lamang yung pamumula ng mata kung hindi matarget or mapagaling yung nagkukos nito. And lastly, na medyo delikado din, ay yung tinatawag na acute angle closure glaucoma. Ito ay isang true emergency sa ophthalmology. Ito ang biglang pagtaas ng pressure sa loob ng mata na pwedeng mag-cause ng paglabo ng paningin, pananakit ng mata, pananakit ng ulo, parang nasusuka, or pwedeng magsuka na at matinding pamumula ng mata. Marami ang nag-aakala na parang migraine lamang ito at naapektuhan lamang ang mata. Pero ang bawat oras na lumilipas ay napakahalaga. Kaya dapat ay mapacheck up kagad ito, mapababa kagad ang pressure sa loob ng mata para hindi ito mag-cause ng permanenteng pagkabulag. Dahil habang mataas ang pressure, ay unti-unti inyang sinisira ang inyong mga paningin. At kung hindi mapababa, ang magiging hantungan ay pagkabulag. Ang iba pang pwedeng cause ay trauma or di kaya may tumama or sumaboy sa inyong mga mata. Pwedeng habang nagtatrabaho ay may tumama sa inyong mga mata or pumasok dito o di kaya ay nasabuyan ng kemikal ang inyong mga mata na pwedeng mag-cause ng iritasyon dito at pamumula. Ang mga ito ay pwede rin mag-cause ng pagkabulag, lalo na kung hindi rin maagapan. Kaya dapat kapag may tumama sa mata or pumasok dito ay dapat mapacheck up kagad ito para magawan kagad ng paraan. Sa dami ng dahilan na pwedeng mag-cause ng pamumula ng mata ay walang iisang gamot lamang para mapawala ang mga ito. Kailangan matignan kagad para mabigyan ng tamang gamot para dito. Huwag na huwag kayong magsi-self-medicate ng mga anti-redness na pamata dahil ang pwede lang mabigay nito ay temporary na pamumuti at babalik din kagad ito. At ang masama kung kayo ay matsambahan ay pwedeng mag-cause ng rebound redness or mas malalang pamumula ng inyong mga mata. So huwag magpatak ng hindi pinescribe or binigay sa inyo ng inyong mga doktor sa mata. Mga idols, tandaan nyo na hindi lahat ng pamumula ay dahil sa sore eyes. Maaaring simpleng allergy lang ito or dry eyes, pero maaari din na delikado ito tulad ng glaucoma at uveitis. Kaya sa susunod na may mamulang mata sa inyong pamilya, ay huwag mag-self-medicate at ipatingin nyo ito sa inyong mga ophthalmologists. Mas mabuti naman kasi talagang malaman muna kung ano ang dahilan bago maibigay ang tamang management at gamot para dito. And that's it for today's video. Sana may natutunan kayo at mas naintindihan nyo na ang pamumula ng mata ay hindi lang dahil sa sore eyes. Kung may mga questions kayo ay i-comment nyo lang below at baka masagutan natin yan sa mga susunod na videos natin. Don't forget to like, subscribe, follow, and hit that notification bell for more medical and eye contents. Ngayon, mas may alam ka na. Ako po si Doc Doms, your idol. See you on our next video at ingatan natin ang ating mga paningin.